Praise God. We're happy, we're blessed to be in the house of the Lord, in the presence of God. And sa tahanan ng Panginoon, tayo po'y kanyang tinutulungan na lumago sa ating pananampalataya. Sapagkat ang bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng regalo ng pananampalataya sa Kanya. Amen? Can we give God the praise? Praise the Lord. Last Sunday, I shared the message about the importance of faith, yung kahalagahan ng pananampalataya. Mahalaga ang pananampalataya sapagkat ang pananampalataya ang nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Without faith, it is impossible to please God. And faith is our foundation, the foundation of our relationship with God. Kaya tayo merong relasyon sa Diyos, ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. And faith is our access to the realm of God. Ito yung access natin sa spiritual world na pinagaharian ng Diyos. And faith interferes the impossible things in our lives. Amen? Ang pananampalataya ito ay umopos, sumasalungat sa mga imposibleng bagay. Kaya kapag meron kang pananampalataya, lahat ng bagay nagiging posible. Kapag ang isang tao walang pananampalataya, ang lahat ng bagay ay imposible. So para ang bagay sa buhay natin, lahat ng bagay na imposible ay maging posible lamang magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. Amen? Have faith in God. God has given us the measure of faith. And faith is our trust in God, whatever the circumstances. Ang pananampalataya, ito yung pagtitiwala natin sa Diyos. Kahit ano yung mga circumstances sa buhay natin, kahit anong pagsubok, kahit anong problema, magtiwala ka sa Diyos. Amen? Pakitapik ang katabi mo, sabi mo sa kanya, magtiwala ka sa Diyos. Sumampalataya ka sa Diyos. Sapagkat ang taong sumasampalataya sa Diyos, walang imposible sa kanya. All things are possible to him who believes in God. Amen? And faith is our hope in God, even in a hopeless situation. Tandaan po natin yon, yung pananampalataya. Kasi sa buwan na ito ng Agosto, talagang tinuturuan tayo ng Panginoon na tayo po'y magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang pananampalataya ang magdadala sa iyo sa masaganang pagpapala ng Diyos. Ang pananampalataya magbibigay sa iyo ng kagalingan, katagumpayan sa iyong buhay. Sino nagtatagumpay sa mundo? Yung taong sumasampalataya sa Panginoong Hesus. And today, mga kapatid, I will preach on this message about the law of faith. May the Lord give you this revelation. Bigyan ka ni Lord ng kapahayagan, ng pagkaunawa tungkol sa kautusan ng pananampalataya, the law of faith. You see, faith is a spiritual law. Ang pananampalataya, ito ay spiritual law. And if you want to experience the presence of God in your life every day, and to enjoy the power of God in your life, you must operate according to the law of faith. Kinakailangan nag-ooperate ka. Kinakailangan nag-function ka. You must subject yourself in this principle or law of faith. In our world, physical and spiritual, it operates by law. Ang mundo natin, yung sa natural world, maging sa spiritual world, ito ay tumatakbo, kumikilos, gumagalaw, nag-ooperate sa pamagitan ng kautusan, ng batas. These laws are variously called, merong tinatawag na laws of nature, merong tinatawag na natural laws, and of course, merong spiritual laws. So tingnan natin na itong mga laws nito, ito ay dinisenyo ng Panginoon. Kasi pag walang kautusan, walang batas, chaos. Sa spiritual law, sa spiritual world, merong spiritual laws. Sa physical world, sa natural world natin, merong kinakailangan sundin na batas o mga kautusan. Kapag sinuway natin yon, we will suffer the consequences. Kaya tingnan natin ito, na paano nagpa-function yung spiritual world at paano nagpa-function yung natural world.
Let us see the characteristics of the laws of nature and the natural law. Ano ba yung mga katangian ito ng tinatawag na laws of nature or the natural law? First, it is absolute. Tandaan natin mga kapatid, ang batas, ang kautusan sa nature, sa natural law, it is absolute, meaning nothing in the natural universe appears to affect or change them except for the supernatural intervention of the Lord. Ibig sabihin, lahat ng bagay ay nag-appear na nagtutuloy, continuous, because nagpa-function ito, yung natural law or yung laws of nature sa pamagitan ng batas. Maliban na lamang na magkaroon ng tawag na intervention ng Diyos. Pangalawa, yung tinatawag na natural law or yung laws of nature, it is consistent. Ibig sabihin, nagpapatuloy ito. Wala itong contradiction. There is no contradiction in the laws of nature or the natural law. Pangatlo, ito yung stable. Ibig sabihin, ito ay hindi nagbabago. Pag sinabing laws of nature, continuous yan, kaya tumatakbo yung mundo natin kasi merong batas, merong kautusan na kinakailangan niyang tumakbo, kinakailangan niyang mag-operate, kinakailangan niyang sumulong. Walang contradiction, hindi siya nagbabago. Nung ito ay na-discover. And then, of course, pangapat, it is universal. Kumbaga ito yung universal, pang buong sangkatauhan. The natural law appears to apply everywhere in the universe. Lahat nagpa-function sa natural law. And it is dominant. Ibig sabihin, everything in the universe must comply with the laws of nature or the natural law. Ibig sabihin, kinakailangan sumunod ka, magpasakop ka doon sa laws of nature. Kaya pagka ang tao hindi nagsasubmit doon sa laws of nature, doon nagkakaproblema. Nagkakaroon na tawag na climate change o pagbabago ng kalikasan kapag mayroong pagsuway. So let me give you an example of the laws of nature para maintindihan natin yung tawag na law of faith. Ano itong laws of nature? Ano ang example ito? First is the law of gravity. Alam natin yung law of gravity sa science, di ba? Naintindihan natin at pag-aralan natin yan, that everything pulls on everything else. The bigger the object, the stronger the pull. Kumbaga, kaya sa mundo natin, mayroon tinatawag na law of gravity na kapag mas malaki yung object, mas malaki yung paghihila. Sa mundo natin, merong law of gravity. Sa moon lang o sa buwan, wala doon ng law of gravity, kaya ang tao doon lumulutang. Yung mga astronaut. Sa mundo natin, may natawag na law of gravity. So, meron naman tinatawag naman na law of aerodynamics. Bakit ang eroplano nakakalipad? Ang laki nun. Di ba? Ang bigat nun. Ano nangyayari? Simplistically, the law of aerodynamics states that if you combine the right shape with the right speed, with the right weight, the law of aerodynamics will counteract the law of gravity. Kaya yung eroplano, di ba? Ako, nung bata ako, nagtatanong ko, ba't ang eroplano nakakalipad? Meron pala siyang tinatawag na law of aerodynamics. Kumbaga, kina-counteract niya yung law of gravity para siya ay makalipad, having the right shape, right speed, with the right weight. Yun ang law of aerodynamics. Tandaan natin mga kapatid, ngayong umaga, the universe operates by law. God's laws are for good, but we must cooperate with them. The laws of nature, yung kautusan, yung batas sa laws of nature ay mabuti, pero kapag tayo ay hindi nakipag-cooperate, hindi tayo nag-submit doon, then we will suffer the consequences. The law of gravity is good. It is for our good. Kapag binayolate natin to, sinuway natin yung law of gravity at nandun sa mataas na lugar at tumalong ka, then may consequences yun. Di ba? Kaya hindi ka pwedeng tumalon sa mataas na lugar kasi merong law of gravity, di ba? Mas mabigat ka, mas matindi yung bagsak mo. And of course, yung natawag na electricity is for our good. Pero kapag yung electricity, nilagay mo yung daliri mo, wag naman, no?
doon sa outlet, then you will suffer the consequences. Kaya nga meron siyang, yung electricity, meron siyang tinatawag na cover. Di ba? Kasi yung tinatawag na metal ay doon tumadaloy yung kuryente. Pero kapag violate natin yon, walang tinatawag na cover, o wala siya doon sa outlet, walang tinatawag na magpuprotekta sa iyo against sa electricity o sa kuryente, then you will suffer the consequences. You see, mga kapatid, the laws of nature and the natural law work for everyone. Sa bawat isa, every time. The same way. Umiikot ang mundo, gumagalaw, sumusulong because of law. Meron itong function. It is absolute, consistent, stable, universal, dominant. Sa natural world natin, merong kinakailangang batas na sundin na magko-cooperate tayo doon. For example, sa law of gravity, para tayo ay mag-benefit. In the spiritual law, it is the same. You see, sa Biblia, maraming spiritual laws. And the two most important spiritual laws that we can mention are, first, the law of spirit of life. The law of spirit of life. Yung kautusan o yung batas ng espiritu ng buhay. Makikita natin yan sa Romans chapter 8, verse 2. It says, "For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death." May batas ng kasalanan at kamatayan, pero pinalaya tayo doon sa pamagitan ng batas o ng kautusan ng Espiritu ng buhay kay Jesucristo. That is a spiritual law. And in verse 3 says, "For what the law could not do in that it was weak through the flesh," ang batas na nakuha natin, tinatawag na sa Old Covenant, ay mahina, kaya nga nagpadala ang Diyos ng kanyang anak, si Jesucristo, in the likeness of a sinful flesh, on account of sin, He condemned sin in the flesh. For what reason? Verse 4, "That the righteous requirement of the law might be fulfilled in us." Yung matuwid na hinihingi ng batas, o yung the righteous requirement of the law, mangyari sa atin, na hindi lumalakad ayon sa laman o nasa ng laman, kundi ayon sa Espiritu. Kaya may tinatawag na the law of the Spirit of life, so that we as believers, mamumuhay tayo sa Espiritu. Because in reality, we are the spiritual being. That's why Jesus said, "You must be born again. You must be born with water and in the Spirit." Bakit? Kasi spiritually speaking, ang tao patay dahil sa kasalanan. Remember, si Adam, sinabihan ng Diyos na kapag kinain ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama, mamamatay. Bunga yon ng pagkakilala ng mabuti at masama. Hindi binanggit kung anong klaseng bunga yon, pero bunga yon ng pagkaalam ng mabuti at masama. At nung kinain nila yon, namatay sila. Hindi physically, but spiritually. Because they disobeyed the law of God na sinabi ni Lord. And because of that, lahat ng tao dahil sa kasalanan ay patay spiritually. And that is why there is a law of the Spirit of life, because Jesus came, namatay si Jesus para sa atin. So in-emphasize natin ito, that in the law of the Spirit of life, Christ took our sins, kinuha niya yung ating mga kasalanan, ginawa niya tayong malaya, upang tayo hindi na lumakad sa nasa ng laman, kundi sa nasa ng Espiritu. Because in reality, we are a spiritual being. And in order for us to connect with the spirit world, because God is a spirit, yung Espiritu natin magkoconnect sa Kanya. That is the law of the Spirit of life in Christ. Now, the second law, itong pag-usapan natin na pinakamatindi, dapat maintindihan natin because kailangan natin ito sa ating everyday life. It is the law of faith. Ang batas o ang kautusan ng pananampalataya. Sabi ng Romans chapter 3 verse 27, in the New International Version, it says,
Where then is boasting. Nasaan ang pagmamalaki? Nasaan ang pagmamataas? Ito ay excluded na. Ito ay hiniwalay. Bakit? Because of what law? It says, the law that requires works. Ito ba sa pamagitan ng batas na nagre-require ng works or good performance? Kasi sa Old Covenant, para maging good ka kay Lord, kinakailangan maganda yung performance mo. Obedient ka doon sa Old Covenant. Pero hindi ito pangmatagalan. Because there is a law that requires faith. Merong batas na nagre-require ng pananampalataya. Faith is the requirement for you, for me, to operate in the spiritual realm. Because faith is our access to God. Ang hinihingi ng Diyos sa isang tao, bata, matanda, lalaki o babae, o sino man sa atin, ang nire-require niya sa bawat isa ay pananampalataya. Amen? Pagsabi sa katabi mo, kailangan ng Diyos sa'yo, pananampalataya. Yun yung requirement ni Lord sa atin. For us to please God, para malugod ang Diyos sa'yo, para matuwa ang Diyos sa'yo, for you to experience the benefit of serving and of knowing God, for you to receive the gift or His reward for us. Nire-require niya ang pananampalataya. Hindi yung pagsunod dun sa tinatawag na lumang kautusan ni Moses. It is the law of faith na nire-require niya. The law of faith, listen carefully mga kapatid, importante ito. The law of faith states that everything must be done by faith and through faith. Ang batas ng kautusan, ang batas ng pananampalataya o ang kautusan ng pananampalataya ay nagre-require sa bawat isa sa pamagitan ng pananampalataya. Our salvation is by faith. Ang kaligtasan natin ay sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng mabuting gawa, hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sabi ng iba, maliligtas ka kapag sumunod ka sa Diyos. Pero ang kaligtasan ay sa New Covenant ay sa pamagitan ng pananampalataya. Salvation is by faith. Healing, take note of this, healing is by faith. Ang pagtanggap ng kagalingan mula sa Diyos ay sa pamagitan ng pananampalataya. Ang pagbabago ng buhay ay sa pamagitan ng pananampalataya. Ang kalayaan mula sa kapangyarihan ng kasalanan ay sa pamagitan ng pananampalataya. Ang pagpapala ng Diyos para matanggap mo ay sa pamagitan ng pananampalataya. Everything in God is by faith and through faith. Amen? Nagigets natin? And faith is a spiritual law. It is also a spiritual force that God designed so that we might live. Take note of this. Itong faith is spiritual law. Dinisign ito ng Panginoon, ito spiritual force in the spiritual world. At ito yung nag-ooperate in the spiritual world. And God wants us to operate by faith and through faith. Kasi dinisign ito ni Lord sa bawat isa so that upang tayo ay mamuhay sa pananampalataya. So that we might live by faith, walk by faith, speak by faith, pray through faith, sing with faith. Kaya nga, as we worship with God, we worship with faith. Pag sumasamba ka sa Panginoon, kasama doon yung pananampalataya because God is Spirit. And you must connect to God through faith. Amen? Lahat ng ginagawa natin, dapat mayroong kasamang pananampalataya. Ang Israel, no, hindi sila, yung ibang mga tao sa Israel, hindi sila nakapasok sa promised land sa panahon ni Joshua at ni Caleb. Bakit? Kasi yung kanilang pagsunod sa Diyos o yung kanilang pagkilala sa Diyos, wala doon yung pananampalataya. At ang nakapasok lamang doon sa rest na tinatawag ay si Joshua at si Caleb at yung kanilang generation. So God is pleased with faith.
Without faith, it is impossible to please God. People who operate in the law of faith and the principles of this law can walk in the power of God. Kung sa natural law o sa laws of nature, it is absolute, consistent, stable, universal, dominant. The same in the spiritual law. Absolute, consistent, stable, universal. See, the law of faith works for everyone in the same time, in the same way, all the time, every time. Tandaan natin yan. Kapag nag-ooperate ka sa law of faith, you subjected yourself through faith, you connect with God through faith. In the same way, it works with you, it works for everyone, in the same way, all the time, every time. The spiritual law of faith is also absolute, consistent, stable, universal, dominant. Whatever is happening in the natural world, it begins first in the spiritual world. Yung spiritual world, mas totoo yon kaysa sa nakikita ng ating physical eyes. Kasi mas unang nilikha ang invisible world kaysa sa visible world. At ang Diyos ay naghahari sa invisible world through thrones, dominions, principalities, and powers na ginagaya ng kaaway through principalities, powers, rulers of darkness, and wicked spirits. So the law of faith works for everyone. Ang pananampalataya. Kaya magtataka ka, bakit siya iba yung level ng faith niya? Kasi nagpa-function siya ayon sa kanyang pananampalataya. Bakit siya ang taas ng pananampalataya niya? Kasi naintindihan niya yung pananampalataya. Nagkaroon siya ng kapahayagan, ng revelation about faith. Naunawaan niya yung tinatawag na law of faith. So the question today for us today is, what must we do? Ano dapat kong gawin, Pastor? Para ako rin na mag-function ako. Kasi ang pananampalataya, binibigay ng Diyos, based on Romans chapter 12, binibigay niya sa bawat tao kahit na bata. Kahit na sino, mayroong pananampalataya. So, what must we do to function according to the law of faith? First, we must live by faith. Para mag-function ka, maranasan mo yung kapangyarihan ng Diyos. Maranasan mo yung mga provision ni Lord sa iyo, sa iyong buhay, you must live by faith. Pakatabi kang katabi mo, sabi mo sa kanya, mabuhay ka sa pananampalataya. In the law of the Spirit of life, sinasabi sa law of the Spirit of life, huwag kang mabuhay sa nasa ng laman. Mabuhay ka sa Espiritu. Because that through you, ang totoong ikaw ay Spirit being. And you must live by the Spirit, walk in the Spirit, be guided by the Spirit. So yung ginagabayan ng banal na Espiritu, yung namumuhay sa Espiritu. Hindi naman natin, kumbaga, i-minimenos yung physical. Hindi tayo pwedeng puro spiritual at wala ka ng practical things in your life. No, binabalansin natin yan. But in the law of faith, you must live by faith. Mabuhay ka sa pananampalataya. The first word ng faith na binanggit in the Old Testament is Habakkuk. Isa sa Deuteronomy, isa sa Habakkuk. Tingnan natin sa Habakkuk, chapter 2, verse 4. Sabi diyan, behold the proud, his soul is not upright in him. Sabi diyan, ang mapagmataas, ang mayabang, ang mapagmalaki, ang kanyang kaluluwa hindi matuwid. So kapag isang tao siya, mapagmataas siya, hindi siya matuwid. But the Bible says, the just shall live by his faith. Yung taong matuwid, hindi mayabang, hindi mapagmalaki. Kaya nga, paano mo ma-exclude yung boasting sa pamagitan ng law of faith? Kapag ka ikaw ay sumusunod, umaayon ka sa batas ng pananampalataya, you function according to the law of faith, that you will live by faith. You will become just. Because the just shall live by faith. Yung taong matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya. Now, the word just in Hebrew is tzedek.
Na ang ibig sabihin, it means lawful and righteous person who lives according to his faith in God. Ang just ay isang matuwid na tao, lawful siya. Ibig sabihin ng lawful, siya ay lumalakad ayon doon sa pamantayan ng katuwiran. Righteous person who lives according to his faith. Now, the word live in Hebrew is kaya. Kaya. Kaya na ang ibig sabihin to remain alive. Parang kaya mo, sis. Yeah? Kaya mo yan, bro. The word live is kaya, means to remain alive, to live prosperously, to live forever through his faith in God. So the just shall live, he will remain prosperously forever through his faith in God. So yung taong nabubuhay sa pananampalataya, nabubuhay siya para sa Diyos, nabubuhay siya ng masagana. Bakit? Kasi tumatanggap siya sa Diyos. At ang Diyos nagpo-provide. Bakit? Kasi natutuwa ang Diyos dahil may pananampalataya o nabubuhay siya sa pananampalataya. Remember, without faith, it is impossible to please God. At kung may pananampalataya, nalulugod ang Diyos at ang Diyos nagbibigay ng sariwang buhay, masaganang buhay at nagbibigay ng pangmatagalang pamumuhay sa pananampalataya. Now, the word faith in Hebrew is emunao. Emunao. Diba? Faith is now. Faith is not yesterday. Faith is not tomorrow. Faith is now. Faith is always present. It's emunao. Para kayong MU kayo ni Lord. Ibig sabihin, meron kayong mutual understanding ni Lord. Why? Because you have faith in Him. It means you are firm. You have that firmness, steadfastness, and stability with God by faith. Ang taong strong, ang taong matatag, ang taong matibay, ang taong malakas, stable ang buhay. Bakit? Kasi meron siyang pananampalataya sa Diyos. And if you want to be firm, if you want to be steadfast, if you want to be strong, if you want to be stable in this life, you must have faith in God. Magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. Because the Bible says, the just shall live by faith. Now, as believers in Christ, we are just. We are righteous by faith. Tayo ay ginawang matuwid sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sa pamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, tayo ay kanyang ginawang matuwid. And we as believers, we must function according to the law of faith. By living in faith. We must live by faith. Amen? Sabi ng Romans 1, verse 16 to 17, sabi niyan, I am not ashamed of the gospel of Christ. Hindi ko kinakahiya ang mabuting balita. Ang mabuting balita ni katulad kay Kristo ay salita ng Diyos, mabuting balita ng salita ng Diyos kay Kristo. At ito yung kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ng mga sumasampalataya. Kaya nga, ang salvation, it is by faith. Ang tao naliligtas sa pamagitan ng pananampalataya, sa pamagitan ng mabuting balita. To the Jew first, to the Greek, and for everyone. And the Bible says in verse 17, it says, in the gospel of Christ, in the word of God, in the good news of God, in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith. Yung katuwiran ng Diyos na hayag mula sa pananampalataya tungo sa pananampalataya. Kaya nga ang matuwid, sabi diyan, ay mabubuhay sa pananampalataya. Ang matuwid ay nagpa-function, nag-ooperate through the law of faith by living by faith. Now in that verse, the word just in Greek is dikaios, na ang ibig sabihin, a righteous person. Take note of this, mga kapatid. Yung just dito na binabanggit in the New Testament, ay dikaios, na ang ibig sabihin, a righteous person observing the divine laws of faith. Yung matuwid, kaya siya naging matuwid, he observed.
He followed the divine laws of faith. Meron kasing batas o kautusan ng pananampalataya na kinakailangan isa-subject mo yung sarili mo doon for you to operate by faith. And you become just, we become righteous by faith. And through that verse na sinasabi diyan, a just is a righteous person observing the divine laws of God, of faith, keeping the commands of God. Nainingatan mo yung kautusan ng Diyos. Yung sinasabi ng kanyang salita. Ito yan. Through the Word of God, we become righteous. Kaya nga faith comes by hearing and hearing of the Word of God. The Word of God in that verse is Rhema. It is the spoken word. Ang tao lumalago sa pananampalataya because of the Rhema, because of the spoken word, because of the revelation of the Word of God. And for you to function in the realm of God, you must live by faith. Now, the word live in Greek is desire. Ibig sabihin, to live a true life. Kapag namumuhay ka pala sa Diyos, sa pamagitan ng pananampalataya, mas totoo kang nabubuhay. It is a true life. And then you will enjoy that real life. Kaya si Lord, take note of this, against siya sa mga Pharisees. Bakit? Kasi mga Pariseo, naniniwala sila sa Biblia, pero hindi sila nabubuhay sa pananampalataya. And take note, ang Diablo rin, naniniwala sa Diyos, pero hindi siya nabubuhay sa pananampalataya. Kasi hindi siya nagpa-function in subjection to the law of faith. Hindi siya nag-ooperate sa law of faith. Hindi totoo ang kanyang buhay. Alam niyo, kaya maraming tao, hindi totoo ang buhay kasi hindi sila nabubuhay sa pananampalataya. May iba nakamaskara, may iba nakatago, nakabalat kayo. Kaya importante yung pananampalataya para maging totoo ka sa Panginoon. Amen? And you will live powerfully by faith. Now, the word faith, hindi na natin ito mga kapatid. I will give you an example of that later. The word faith in Greek is pistis, which means the conviction of the truth that God exists. The conviction of the truth. Ito yung conviction, ito yung paniniwala sa katotohanan. Naniniwala kaya ka sumasampalataya kasi naniniwala kang totoo ang Diyos. Ang Diyos hindi katang-isip. Ang Diyos buhay. Hindi mo siya nakikita, pero mas buhay siya kaysa saya. It is the conviction of the truth that God exists, that God is the creator, the ruler of all things, that He is the provider. Siya yung provider at ang kanyang provision ay dumadaan sa pananampalataya. Hindi mo makakamit ang provision ni Lord, hindi mo mararanasan yung stability in this life if you will not live by faith. If you want to be strong in this life, to be stable in this life, to be firm in this life, you must live by faith. Are you with me? Let me give you an example. Sa 2 Kings, chapter 4, merong isang babae na ang pangalan tinawag siyang Shunamita. Ang babaeng ito talagang, she lives by faith. Dumadaan yung propeta, at yung propeta pinakakain niya. Nagsiserve siya doon sa prophet. Binigyan niya ng bahay yung prophet. At isang araw yung prophet na si Elisha o Eliseo sa Tagalog, sabi niya, ano yung pwede natin iganti sa babaeng ito sa kabutihan na ginagawa niya sa atin? Sabi ng 2 Kings chapter 4, verse 14, sabi ni Gehazi, wala po siyang anak. Ang asawa niya matanda na. Hindi na capable para magkaroon sila ng anak. Pinatawag ni Elisha o ni Eliseo yung babae. Sabi sa kanya, dahil sa kabutihan na ginagawa mo sa amin, sa itong oras din, next year magkakaroon ka ng anak. Sabi ng babae, huwag niyo po akong biruin. Kasi aasa ako. Kasi sasampalataya ako. Bakit? She's a woman who lives by faith.
Kaya lang, nung nabigyan na siya ng anak, nagkaroon na siya ng anak. Verse 18 ng 2 Kings, sabi diyan sa Tagalog, lumaki na ang bata. Isang araw, pumunta siya sa kanyang ama na nagtatrabaho sa bukid kasama ng mga gumagapas. Sinabi niya sa kanyang ama, sabi ng bata, masakit po ang aking ulo. Masakit po ang ulo ko, sinabi niya sa kanyang ama. At sinabi ng kanyang ama sa utusan, dalhin mo siya sa kanyang ina. Bakit? Kasi yung nanay ay babaeng nabubuhay sa pananampalataya. Dinala nga ng utusan ng bata sa kanyang ina. Kinalong ng ina ang bata hanggang sa tanghali at ito'y namatay. Take note, yung bata namatay. Inakyat ng ina ang bangkay ng kanyang anak sa kwarto ni Eliseo at ilagay sa higaan nito. Pagkatapos lumabas siya sa kwarto at isinara ang pinto. Nagtanong ang asawa niya at tinawag ng babae ang asawa niya at sinabi, verse 22, padalan mo ako ng isang utusan at isang asno para mabilis ako makapunta sa lingkod ng Panginoon at makabalik agad. Pupunta ako sa lingkod ng Panginoon, sabi niya. Babalik ako agad. Verse 23, sabi niya, nagtanong ang asawa niya, bakit ngayon ka pupunta? Hindi naman pista ng pagsisimula ng buwan o araw ng pamamahinga. Sumagot ang babae. Take note of what she said. Ayos lang yan. So wikang Ingles, all is well. Think about this. Ang anak niya, karga niya, maghapon, namatay sa kanyang kandungan ng anak niya. Inakyat niya doon sa kwarto na kung saan pinagagamit niya yung kay Propeta Elisha. And yet she said, nung tinanong siya ng asawa niya, all is well. Ayos lang yun. Nanay ka, namatay ang anak mo, and then sasabihin mo, ayos lang. Ang nakakagawa lang nun ay yung babae na nabubuhay sa pananampalataya. Tingnan natin. Verse 24. Nilagyan na ng upuan ng asno, sinabi sa utusan, bilisan mo, huwag kang titigil hanggat hindi ko sinasabi sa'yo. Kaya umalis sila at nakarating sa bundok ng Carmel kung saan naroon ang lingkod ng Diyos. Nang makita ni Eliseo sa malayo na parating ang babae, sinabi niya sa katulong niyang si Gehazi, tingnan mo, nandiyan ang babae na taga Shunem. Tumakbo ka at salubungin siya, kamustahin mo siya, ang kanyang asawa at ang anak niya. Sinabi ng babae kay Gehazi, mabuti naman ang lahat. Think about this. Namatayan. At tinanong siya, kamusta ka na? Kamusta ang asawa mo? Kamusta ang anak mo? Sabi niya, mabuti naman ang lahat. Sa wikang Ingles, all is well. Sino nakapagsabi ng ganon? Yung taong nabubuhay sa pananampalataya. Dahil matibay ang pananampalataya niya sa Diyos. Verse 27, pagdating niya kay Eliseo sa bundok, lumuhod siya, tinawakan ng paa ni Eliseo. Lumapit si Gehazi para hilahin ang babae. Naghilahan sila. Merong law of gravity. Kung sino malakas, siya yung mananalo. Pero sinabi ni Eliseo, hayaan mo siya. May dinaramdam siya. Pero hindi sinabi sa akin ng Panginoon kung bakit. Sinabi ng babae, Ginoo, hindi ako humingi sa inyo ng anak na lalaki. Kayo mismo ang nagsabing magkakaanak ako. Sinabi ko pa nga sa inyo, huwag niyo akong paasahin. Binigyan siya ng anak, pagkatapos yung binigay na anak, namatay. Kaya sabi niya, huwag niyo akong paasahin. She's a woman of faith. Nung pagtanto ni Eliseo na may nangyari sa bata, sinabi niya kay Gehazi, maganda ka sa pagpunta sa bahay niya, dalhin mong tungkod ko at magmadali ka. Kung may makasulubong ka, huwag mong papansinin. Kung may babati sa iyo, huwag mong sagutin. Pagdating mo, ilagay mo agad ang tungkod ko sa mukha ng bata. Pero sinabi nung ina ng bata kay Eliseo, sumusumpa ako na buhay ang Panginoon at sa inyo na hindi po ako uuwi kung hindi ko kayo kasama. Hindi ng pananampalataya niya. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko kayo kasama. Hindi kita iiwanan hanggat hindi ko nararanasan ng pagpapala. Remember si Jacob, na sinabi sa Panginoon, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala.
Ang babaeng ito na nabubuhay sa pananampalataya, sabi niya, hindi kita iwanan hanggat hindi ko nakukuha yung pagpapala ko. Another version yun, another parang Pastor George translation yan. Hindi ako uwi kung hindi kayo kasama. Kaya sumama si Eliseo sa kanya. Verse 31, nauna si Gehazi at inilagay niya ang tungkod sa mukha ng bata. Si Gehazi, nauna, yung kanyang disciple nauna, nilagay yung tungkod sa mukha ng bata, pero hindi nagsalita o gumalaw ang bata. Kaya bumalik si Gehazi para salubungin si Eliseo at sinabi, hindi po nabuhay ang bata. Kapag walang pananampalataya at hindi nabubuhay sa pananampalatayang sa tao, walang access sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya nang dumating si Eliseo sa bahay, nakita niya ang bata na nakahiga sa higaan niya. Hindi niya pinansin yung sinabi ni Gehazi na yung bata hindi po nabuhay. Hindi niya pinansin yun. Kaya nang dumating sa bahay, nakita niya ang bata na nakahiga sa higaan. Pumasok siya, isinara ang pintuan at nanalangin siya sa Panginoon. Siya na taong lumalakad sa pananampalataya at nabubuhay sa pananampalataya, siya rin ay nanalangin sa Panginoon at lumapit sa Diyos. Pagkatapos lumapa siya sa bata at inilapat ang bibig niya sa bibig ng bata, ang mata niya sa mata ng bata at ang kamay niya sa kamay nito habang nakadapa siya, unti-unting uminit ang katawan ng bata. Tumayo si Eliseo at nagbabalik-balik sa loob ng silid. Muli siyang dumapa sa bata. Sa pagkakataong yon, bumahing ang bata ng 7 beses at dumilat. Amen? Bakit? Kasi may access sa Diyos eh. Bakit? Kasi may babaeng nabubuhay sa pananampalataya. Nasa kabila ng problema, sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng suffering, ng pagdaramdam, kahirapan ng kalooban. She said, all is well. Kaya nabuhay ang bata, tinawag ni Eliseo si Gehazi, sinabi, tawagin mo ang kanyang ina. Kaya tinawag nga niya nang dumating ang babae, sinabi ni Eliseo, kunin mo ang iyong anak. Verse 37, nagpatira pa ang babae sa pana ni Eliseo bilang pagpapasalamat sa kanya. Kinuha niya ang anak at dinala sa ibaba. Nabuhay ang kanyang anak dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. That is the blessing of living by faith. You see, mga kapatid, when we function in the law of faith, we will make God smile and He will release His blessing for us. Praise the Lord. So ano po yung dapat natin gawin? What must we do to function according to the law of faith? Live by faith. Second. Pakisabi sa katabi mo, walk by faith. Yeah. Walk by faith. We must walk by faith. Ang paglakad ba sa pananampalataya, no? Lalakad ka lang sa pananampalataya, wala kang pakialam sa iba. Hindi po ganun ang sinasabi ng Biblia. Sabi rito, 2 Corinthians 5:7, we walk by faith, not by sight. Ano ibig sabihin nun? Pag lumalakad ka sa pananampalataya, wala kang pakialam kahit na may sasakyan na nandiyan dyan. Lalakad ka pa rin sa pananampalataya kahit na may parting sasakyan, nababanggain ka. Ganun ba yan? May nakita nga ako dyan eh. Nakasulat eh. Bawal tumawid. May namatay na rito. Tawid pa rin siya. Hawak niya ang Biblia. Nakaganon siya eh. Walk by faith, not by sight. That's foolishness. Walk by faith, not by sight. Tingnan natin yan. The word walk in Greek is peripateo. Nang ibig sabihin, to conduct oneself by faith. And to make progress by faith. To conduct yourself, to make yourself walk beyond what you see. To make progress by faith. In the Amplified Bible, it says, for we walk by faith, in other words, we regulate our lives and conduct ourselves by our conviction. Our belief respecting man's relationship to God and divine things with trust and holy favor. Thus we walk not by sight or appearance. We regulate ourselves. We conduct ourselves by our conviction. It is through faith. Now listen carefully mga kapatid. The walk
To walk by faith and not by sight means to live according to belief and trust in something beyond immediate evidence or appearances. Yan ang ibig sabihin ng walk by faith. You see beyond. Tumitingin ka doon sa, ito yung nangyayari sa'yo, ito yung problema mo, ito yung mga pagsubok sa buhay mo, but you go beyond. Yung Shunammite woman, namatayan siya ng anak. But she said, all is well. Why? She looks beyond on her situation. May problema. Look beyond. According to your belief and trust in God. It emphasizes relying on spiritual conviction and trust in a higher power or principles. Ito yung pagtitiwala. Spiritual conviction na nagtitiwala ka sa mas makapangyarihan sa lahat kaysa sa nangyayari sa ating paligid. Amen? That is walk by faith. This concept is often associated with maintaining faith. Mini-maintain mo yung pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng problema. Hindi mo binabaliwala yung problema. May problema. May pagsubok. Pero you live by faith and you walk by faith. You look to God. You rely on God. That God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. That there is God. Let me give you an example of a man who experienced the power of God. Matthew 14, verse 22. Tingnan natin itong istorya ni Peter. Na si Peter nakalakad siya sa tubig sa pamagitan ng pananampalataya. It says in verse 22, Jesus made his disciples get into the boat. Si Jesus, no, ang kanyang mga alagad ay pinasakay niya sa bangka para pumunta sa other side. At yung maraming tao, pinauwi niya na. Verse 22, 23, nung pinauwi niya na yung mga tao, he went up on the mountain by himself to pray. He prayed to the Father. At nung dumating na yung gabi, nag-iisa na lang siya. Kaya lang yung bangka na kung saan pinasakay niya yung mga alagad niya ay pumunta na doon sa other side, sa kabilang ibayo. Verse 24. Now the boat was in the middle of the sea. Yung bangka nandun sa gitna na ng dagat. At ito ay tinutulak ng mga alon. And the Bible says, the wind was contrary to them. Ibig sabihin, yung hangin salungat sa kanila. Salungat yung hangin. In verse 25, nung sa kalagitnaan ng madaling araw na, siguro ito ay mga 2:00 hanggang 4:00 ng madaling araw, 4th watch of the night, si Jesus ay dumating sa kanila, lumalakad sa tubig ang Panginoong Jesus. Alam nila ang Panginoong Jesus, iniwanan nila, nandun sa bundok na nagpipray. Sila sumakay sa bangka, pinasakay niya sa bangka at papunta sila doon sa kabilang ibayo. At nagulat sila. Si Jesus, sa kalagitnaan ng malakas na hangin, si Jesus lumalakad sa tubig. At ang Panginoong Jesus lumalakad sa tubig, ang sabi ng verse 26, nakita ng mga alagad, the disciples saw him walking on the sea, and they were troubled. They were terrified. They were so afraid, saying, it is a ghost. Multo. At natakot sila. Natakot sila kasi alam nila, ang Panginoong Isus nasa bundok nagpipray. At sila'y nandun sa bangka, sa papunta sa kabilang ibaya. Natakot sila. Verse 27, but immediately Jesus spoke to them. Jesus said, be of good cheer. It is I. Do not be afraid. Lakasan niyo ang loob niyo. Ako ito. Huwag kayong matakot. Ito yung assurance, comforting word, encouraging word from Jesus during the time of trouble. The wind was contrary to them. Salungat yung hangin sa kanila. And Peter answered him and said, Lord, sabi niya, kung ikaw yan, utusan mo ako na pumunta sa iyo sa ibabaw ng tubig, on the water. And Jesus said, come. And when Peter had come down, bumaba siya sa bangka,
At nagpasimula siyang lumakad papunta kay Jesus. He walked, take note ha, he walked on the water. He walked by faith, not by sight. That is the meaning of walking by faith, not by sight. He walked on the water to go to Jesus. Kaya lang, verse 30, when he saw the wind was boisterous, ibig sabihin yung hangin, napakalakas, hinahampas-hampas na siya, nararamdaman niya na yung malakas na hangin. He was afraid, natakot siya. When he saw his circumstances, when he saw the trouble, when he felt the wind was boisterous, napakalakas ng hampas sa kanya. And then, he was afraid and beginning, nagsisimula pa lang siyang lumubog. The word is beginning to sink. Nagsimula pa lang siyang lumubog. Hindi pa siya lumulubog eh. Pag-apak niya pa lang ganon, yung unang paa, lumubog ng konti. Kasi napatingin siya sa problema. And then natakot siya. Sabi niya, Lord, save me. Then he began to see Jesus once again. Lord, save me. Verse 31, immediately, Jesus stretched out his hand and caught him. Kinuha siya ng Panginoon at sinabi sa kanya, o ikaw na mayroong maliit na pananampalataya. Take note ha, yung maliit na pananampalataya ni Peter ay nagbigay sa kanya ng authority para makalakad sa tubig. Kaya lang, mayroong doubt. Nag-alinlangan siya. At nung nag-alinlangan siya, doon siya lumubog. Minsan sa buhay natin, iba yung tinitingnan natin sa tinititigan natin. Tumitig tayo sa Panginoon. Sa panahon ng problema, sa panahon ng pagsubok, iaangat ka niya. Amen? Huwag kang mag-aalinlangan. Walk by faith and not by sight. And take note, sabi ng verse 32, when they got into the boat, take note ha, kasama na siya ni Jesus na bumalik doon sa bangka. Kasama na siya ni Jesus na muling lumalakad sa tubig, pabalik. Kasi nakalakad siya eh. Nakalapit siya sa Panginoon eh. Konti na lang malapit na siya sa Panginoon, napatingin siya sa malakas na ulan. Naramdaman niya ang malakas na hangin. Napatingin siya doon sa hampas ng hangin. Nagsimula siyang lumubog. Pero nakalakad siya. Bakit? Meron siyang pananampalataya. And when they got into the boat, the wind ceased. He operates, he functions in the realm of the Spirit, in the law of faith. So, katulad ni Peter, pwede ka rin. Just walk by faith. Kahit anong pagsubok. Nakatabi kang katabi mo, sabi mo sa kanya, kahit anong pagsubok, kahit anong problema, huwag kang titingin sa kanila. Amen? Tumingin ka sa Panginoon, sapagkat ang Panginoong Isus ang mag-aangat sa iyo. Ang Panginoong Isus ang magdadala sa iyo sa pagtatagumpay, sa pinagpalang buhay. Live by faith, walk by faith. And third, speak or confess by faith. Magsalita ka, maghayag ka ng may pananampalataya. 2 Corinthians chapter 4, verse 13, New American Standard Bible says, having this same spirit of faith. Sabi ni Paul, having the same spirit of faith sa pagkakaroon ng parehong espiritu ng pananampalataya. In other words, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng parehong pananampalataya. Faith is spirit. We must have the same spirit of faith. According to what is written, it says, David said, I believe, therefore I spoke. David was a man of God. He lived by faith. He walked by faith. He spoke by faith. He said the word, I believe. It is written. I believe, therefore I spoke. And Paul said, the same with us, we also believe. Sino rito ang sumasampalataya? Sino rito naniniwala?
Therefore, we should speak. When you believe, speak it. The word believe in Greek is pistio, meaning to think to be true. Iniisip mo, totoo ito. Kaya ka naniniwala, dahil iniisip mo, pinaniwalaan mo, sumasampalataya ka, totoo. Amen? Kaya tayo naniniwala sa Diyos, sumasampalataya tayo sa Diyos. Bakit? Kasi naniniwala at sumasampalataya ka, ang Diyos totoo. At siya nagbibigay ng kagantihan sa mga naggantimpala sa mga humahanap sa Kanya, sa mga naglilingkod sa Kanya. To believe in God is to think that He is a true God. To think, isipin mo, totoo. Kaya tayo naniniwala sa Biblia, totoo ang Biblia. Kaya tayo naniniwala kay Jesus, totoo si Jesus. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. So to believe in Greek is pistio, to think, to be true, to be persuaded by faith in God, or having faith in God. You are persuaded to have faith in God and to entrust one's well-being to Christ. That is the meaning of the word believe. Naniniwala ka, totoo. At you are persuaded, nahihikayat ka na ikaw ay mayroong pananampalataya sa Diyos, na ipinagkakatiwala mo yung sarili mo sa Kanya. We believe that it is true. And the word speak in Greek is laleo. Na ang ibig sabihin to use words to declare one's mind. Use words. Use the word of God to declare one's mind and disclose one's thoughts. To use the word of God. To use words. We believe, therefore we speak. Naniniwala ako sa kagalingan, therefore, tinatanggap ko ang kagalingan. Naniwala ako sa anang Diyos ay Diyos ng pagpapala at nagbibigay ng pagpapala, therefore, I will speak that God bless me. Amen? We believe, therefore, we speak. To believe is to think that it is true. Naniwala ka, totoo ito, na mayroong Diyos na nagbibigay ng gantimpala. Pagka pinaniwalaan mo, hindi lamang sa isipan mo, sa puso mo, totoo ito, totoo ang Diyos. Totoo ang Diyos nagbibigay ng kagantihan, nagbibigay ng kagalingan. Let me give you an example. Another woman. Sa Biblia, ang mga babae talagang malalakas at matitibay at malalaki ang pananampalataya. Amen? Siyempre, ang mga lalaki din. Amen? Patingnan natin itong babaeng ito. Mark chapter 5, verse 27. She heard about Jesus. Nakarinig siya ng balita tungkol kay Jesus. Si Jesus nagpapagaling. Si Jesus nagpapalaya. Si Jesus nagbibigay ng pagpapala. Si Jesus ay nagbabago ng buhay. She heard about Jesus. Remember, the Bible says, Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing of the Word of God. The Word of God is the Rhema word, the spoken word. She heard the spoken word. She believes that Jesus heals. That Jesus changes lives. Si Jesus nagbabago ng buhay. Wala nang iba. Si Jesus lang. She heard about Jesus. I'm here because I heard about Jesus. I serve God because I heard about Jesus. And faith comes and grows by hearing and hearing of the spoken word or the word of God. So she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Now, itong babaeng ito, meron siyang karamdaman na sa loob ng 12 taon, mayroong dugo na lumalabas sa kanya. At naubos niya ng pera niya sa lahat ng mga doktor, pero hindi siya gumaling. Isang araw, she heard about Jesus. Nakarinig siya ng tungkol kay Jesus. At lumapit siya kay Jesus, gumapang siya. Palapit kay Jesus. Maraming mga tao nakapaligid sa Panginoong Jesus, pero gumapang siya. Hanggang sa makalapit siya at nahawakan niya yung laylayan ng damit ni Jesus. Bakit? Bakit niya ginawa yon? Verse 28 says,
she thought. Believing is thinking that it is true in your mind, in your heart. She thought in her mind, in her heart. And she said the word, if I just touch his clothes, I will be healed. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Jesus ng may pananampalataya. Alam mo, pag hinawakan mo ang Diyos ng walang pananampalataya, ikamamatay. Merong isang lalaki sa lumang tipan, na remember yung Ark of the Covenant, kinuha ng mga Filistea. At dahil doon, yung mga Filistea ay dumanas ng sakit at karamdaman. Kaya binalik na rin yung Ark of the Covenant. Kaya lang merong isang lalaki, nung nakita niya yung Ark of the Covenant, ay babagsak. Hinawakan niya. And on that day, he died. Why? Kasi hinawakan niya yung Ark of the Covenant ng walang pananampalataya. Without faith, it is impossible to please God. Amen? Ang babaeng ito, she thought in herself, in her mind, in her heart, if I just touch his clothes, I will be healed. Kagaling ako. Kaya kapag may pananampalataya ka, kahit na sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi mo sa bundok ng problema, mawala ka. At ito'y susunod sa'yo. Because you see beyond your situation. This woman see beyond her situation. Tumingin siya ng pas sa kanyang kalagayan. Tumingin siya kay Jesus because she heard about Jesus. And she thought to herself, if I just touch his clothes, I will be healed. And the Bible says, immediately her bleeding stopped. Yung pagdurugo niya, tumigil. And she felt in her body, naranasan niya sa kanyang katawan na siya'y malaya na sa kanyang suffering. Amen? Ano man ang sakit, ano man ang karamdaman mo, ano man ang problema mo, hawakan mo si Jesus. O, hawakan mo siya. Tumingin ka sa kanya nang may pananampalataya. Amen? At lalaya ka sa lahat ng uri ng sakit at ng karamdaman. Take note, Jesus said, immediately, knowing in himself, the power had gone out of him. Take note of this. Kapag hinawakan ng isang tao, maging ang laylayan ng damit ni Jesus, hindi yung picture ni Jesus, ha? It's by faith. Yung laylayan ng damit ni Jesus. May kapangyarihan na lumabas kay Jesus. Jesus felt, knowing in himself that power had gone out of him. And he turned around in the crowd and he said, who touched me? Sabi niya, sino umipo sa akin? At sabi ng kanyang mga alagad, Lord, ang dami mga taong humawak sa iyo. At sasabihin mo, sino ang humipo o humawak sa akin? Eh, totoo naman talaga, ang daming tao humawak kay Jesus. Pero humawak sila ng walang pananampalataya. Isa lang ang humawak kay Jesus na may pananampalataya. Kasi siya ay mayroong pananampalataya sa kanyang puso. Amen? Tumingon si Jesus. Verse 33. The woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down. Lumuhod ang babae sa nangyari sa kanya. Naramdaman niya yung kapangyarihan and told him the whole truth. Sinabi niya, Lord, hinawakan ko kayo. Hinipo ko kaya. At ang babaeng ito, humipo na may pananampalataya. And Jesus said to her, Daughter, take note, tinawag siyang anak. Ang mga tinatawag na anak ay ang mga taong may pananampalataya. Kung gusto mong tawagin ka ng Diyos na anak, dapat may pananampalataya ka sa Kanya. At ang mga anak na sumasampalataya ay Kanyang binibigyan ng gantimpala. He said to her, Daughter, your faith, take note, your faith has made you well. Go in peace
and be healed of your affliction. You are healed of your affliction. Go your peace. Amen? Can we give Him the praise? Mga kapatid, napakahalaga ng pananampalataya. God wants you to grow in your faith, to increase in your faith, to live by faith, to walk by faith. Speak by faith. Speak your healing. Say it by faith and be healed. Speak your blessing. Say it by faith and be blessed. Alala ko yung wife ko, si Grace. Sabi niya, at the age of 25, may bahay na ako. Sinabi niya yun, nagkaroon siya ng bahay. At the age of 30, sabi niya, may sasakyan na ako. Kaya siya sasakyan. She speaks by faith. Importante yung pagsasalita. Kaya nga, pagka nagsalita ka ng positibo, positive confession, na-attract mo ang Diyos. Pero pag nagsasalita ka ng negatibo, na-attract mo ang kaaway. Speak the Word of God positively. And I will close on this. 1 Timothy 6 verse 12, sabi diyan, in the Amplified Bible, fight the good fight of the faith. Makipaglaban ka ng mabuting laban ng pananampalataya. In the conflict with evil, take hold of the eternal life for which you were called. Panghawakan mo ang walang hanggang buhay kung saan tinawag ka. Ang bawat isa sa inyo tinawag sa buhay na walang hanggan. Ang pananampalataya ay minsan lamang na binigay sa atin. Panghawakan mo ang pananampalataya. Ingatan mo ang pananampalataya. Amen? Pagsabi sa katabi mo, ingatan mo ang pananampalataya. Makipaglabang ka sa pananampalataya. Merong kaaway, merong diablo na aalisin niya ang pananampalataya sa iyo. Remember the parable of sowing and reaping? Yung word na hinasik sa kanya, kinuha ng ibon, kinain. In other words, yung ibon ay nagsasalarawan ng evil na kinukuha sa isang tao yung salita ng Diyos para yung tao hindi magkaroon ng pananampalataya. At ang pananampalataya ang sinisikil ng kaaway. Ito ang kinakalaban ng mundo na mawala ang pananampalataya sa iyo. Kaya pakisabi sa katabi mo, makipaglaban ka ng mabuting laban ng pananampalataya. Diyan ka tinawag sa buhay na walang hanggan. And for which you made the good confession of faith in the presence of many. Now the word confession in Greek is homologeia. Ang confession ay hindi lamang siya yung nag-confess ka ng kasalanan mo. Another meaning of the word confession is homologeia. It means to say the same thing and to agree with the same word of God. In other words, ang ibig sabihin ng good confession of faith, nag-a-agree ka dito. Kino-confess mo ito. Sinasabi mo ito. We have the same spirit of faith. It is written, I believe, therefore I spoke. We believe, therefore we speak. That's why God said to Joshua, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, for you to observe all things that is written in it, and then you will make your way prosperous. The word law, it is the law of faith. When you read and meditate the Word of God, your faith grows. When you hear the Word of God, keep on hearing the Word of God, faith grows. Pag nagbabasa ka ng Biblia, basahin mo ng malakas, pakinggan mo. Para ang iyong pananampalataya ay patuloy na lumago. One Sunday lamang kayo nakakarinig ng Word of God. But it must be an everyday life. Read the Bible. Confess the Word of God. This is the law of faith, and we must function in the same spirit of faith by living by faith, walking by faith, speaking the word of faith. This is the law of faith. You must operate. You must subject
yourself in the law of faith. Without faith, it is impossible to please God. Pag may pananampalataya ka, ang mga bagay ay nagiging posible. Pagka walang pananampalataya, nagiging imposible ang buhay. At hindi nais ng Panginoon niya sa iyo. Amen? Nais ni Lord na ikaw ay mabuhay sa pananampalataya, lumakad sa pananampalataya, at magsalita ng